mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming durusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninira ang takot ay naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kaduguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalabang ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. No limit ang ere. Narinig ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin nagsasaya, parang walang problema. O di kaya nagkukunariwan ng problema. Sa kalye ay naloob ng binundo, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo tigit sa kanyang kaibaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Sus Mariosep, maghintay lang kayo mga bulagsak. Napakalaki ng daan nito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naaalalahanin pang gumastos ng labi. Hahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang bandaan makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibilia na kura ng Binundo, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggi. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakayayamot ang bansang ito. Haltang ibang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro Indio ang mga nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdididli ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paroko. Ngunit nang umalis ako, ilan lamang hermanos terceros at matatandaan nagatid sa akin, mga walang utang na loob. Magdaan-daan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayong-malayo na siya bilang sa mga walang galang na tao na yun. Sigurado naman ho, hindi kasing saklap na nangyari sa inyo sa amin. Nako, sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang kakainin sa handaan kundi tinola. natigilan na lahat ng biglang dumating ng may bahay. Si Kapitan Tiago, kasama niya isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, kinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang si Don Rafael. Sino kayang bisitang kasama ni Don Santiago? Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko po kayo lahat makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinalulugod ko po ulit makita ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali po ako. Patawad po, Reverencia. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit, hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahan na pagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang iyong ama. At ang masasabi ko ay isa siya sa mga kagalang-galang at matapat mamamayan ng Pilipinas. Pinawin ng mga pupuri ninyo ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa aking ama. Gayong akong kanyang anak ay walang kaalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Napatin yung diyahin ko ang tradisyon sa Ilmana na nagpapakilala ng bisita kung wala siyang makilala. Ikinagagala ko kayo makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Nagagala namin kayo makilala. Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababayan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin na yung iyong tinuran mula sa ibang bansa.
Natigilan muli ang lahat ng may ipinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta kayo sa hapag. Handa ng hapunan. Masaya nagsipantahan sa hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kura kahit na parehas silang gustong umpo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli, ay naupo rin si Padre Sibila sa silya na ikinaama rin ng loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pari. Tinola ang pinaghanda ni Kapitan Tiago gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis, ay humigop na lamang siya ng sabaw at tinurog ang papaya nang may malakas na tunog mula sa pinggan. At saka, padabog ang ibinagsak ng kubyertos sa tabi ng pinggan. Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, siguro nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan, tila ang aking bayan na nakalimot sa akin. Hindi ko nakalimutan ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansa na puntahan mo, ano sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na ako naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa ay makakalimutan ko na rin ang mga gaganda kong alaala doon. Kung kayo na isa kang angalyo, bakit ka nagsaya ng pera upang pumunta ng ibang bansa kung wala ka naman din nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino mang mag-aaral sa ating bansa. Huwag kayo magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungan niya noong bata pa ako at mukhang hindi siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunit ako pa rin ng mga panahon ng kanyang rebensiyan ay madalas sa dating naming tahanan ay nagsasalo-salo sa aming pagkain ng aking ama. Nako, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Senyores Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Europa at kaya't naway maintindihan nyo na kailangan ko na agad lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego at sa Makalawa para sa Todos los Santos, kaya't may kailangan pa akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin akin doon, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakita ninyo? Minsan na nakapakasama ng bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang mga ulo. Mga nawawalan sila ng galang. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga incheck na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa tanghaling ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tenyenteng nakangiti. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim ninyong mga kaaway. Anong nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Pagpatawad ninyo ay sa wari ko'y naging mahal sa inyo ng aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na mga kalihim ng mga kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan.
Hanggang sa huling hininga ng amang niyong si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung ba't nag-aalangan si Kapitan Tiago na may sabi tungkol sa nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong ng piitan? Anong kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayaman sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok na sa bilangguan sa bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gay ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kiniinisan at kinamumuyan din siya ng iba sa kanyang mga kababayan dahil sa sain niya ibang filosofiya mula sa nakarami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang era at pilibustero mula sa pulpito ng simbahan. Ikinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasarin kahit walang pangalan ang nababanggit. Wala nang masigit pang bobo sa mga tao nagkukunwaring matalino. May mga tao kasing nagmamarunong sa pamamalakad ng pamahalaan, gayong wala naman silang alam. Kaya't kung kayo'y tumulad sa mga ganito, ay magsisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan, gayong wala naman silang alam at walang pinag-aralan gaya ng iba. Minsan ay may isang artilyerong nangongolekta ng tributo sa mga mamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at magsulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mamamayan ay binabaliktad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan nito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko. Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat na ito? Umalis kayo sa dinaraanan ko. Kung ayaw niyo makulong sa kwartel. Ah, talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna to, sa mga kabasa. Kasi mas matalino ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Malabas na ang bata! Bawa ka sa mga bata, Ginoong Kabesa! Kasi lang saktan! Huwag ka makigulo dito, tanda! Yan ang dapat sa'yo! Nakita iyong ng mga tao. Sinaklolohan nilang artilyero at naidala sa pagamutan. Kinalunan ay namatay ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa. Lumipas na ilang taon at hindi na malaman ng tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya ay kasama sa ilang himagsikan ng mga tulisan. Nangamkam ng mga bukid, isang ere at pilibustero. Nagbabasa ng mga payagan mula sa Madrid. Nagtatago ng mga liham at larawan sa isang binitay na pari. At marami pang iba. Sa wakas, ay umiral din ang katuwiran. Mapalalayan na siya muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa kanyang paratang. Ngunit, sa kasawiang palad, namatay ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ay nalaman ko na ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit at sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipinauubaya ko lamang kay Kapitan Tiago ang iba pa nangyari upang sa kanyang ikwento. Muchas gracias. Tingin tayo sa pagbabagi mo ng mga alam tungkol sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tiyente. Habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fondo de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lang at kailangan agad umalis ni Ibarra sa gitna ng handaan. Sa pag-uusap ng dalawa ay sumabad si Maria Clara, ang kanilang itinatanging dilag.
O siya, naiwan ko muna kayo mag-ama at mag-aayos pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa inyong kalooban, Ama. Meron nga po ba? Walang anuman, Iya. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng magandang buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masaya sana kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin ng maaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan niya ako ng napakabuting anak katulad mo. Habang papunta si Kapitan Tiago sa kanyang silid, ay naiisip niya ang mga panahon lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kaligayahan ko'y paniguradong buong buo. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang saya sa kanyang mukha nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. Ay, buhay. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumika ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ang isang bintana, abala sa pagbuburda. Bukas sa kanyang kilos na may hinintay siyang bisita. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria. Nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Maraming salamat at dumalaw kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po makausap si Maria. Bay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto at malamang ay nag-aayos iyon o nahihiya. Oh, ayun na siya. Maaari na kayo mag-usap sa azotea. Kailangan niyo ba ng may inom, Ibarra? Gracias, senyor. Pero hindi na ako kailangan. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawa na nag-uusap sa azotea. Swerte ako at ay pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis sa iyo, Dila, Crisop. Siguro dahil dyan maraming kababaihan ang iyong nabihag sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos sa akin sinisinta. Ba't pa ako hanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang isinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri. Mula sa aking puso, ikaw ang aking pinakaiibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko na lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos sa Santos, kaya kailangan kong punta ng isang tao doon para tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglagpay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Patubayan ka nawa ng may kapal. Halata sa mukha ni Maria ang sobrang kalungkutan. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait na pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Hindi ka pa naman nakaranas na pag-ibig, di ba? Ay, naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Kinaumagahan, aalisin na Tia Isabel at Maria Clara nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta ng kanilang bahay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan ang inyong tungo? Papunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. Sige, o bueno. Kausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan natin kung sino ang masusunod sa atin. Nang umalis na ang dalawa, umanhik na ang hagdan ng pari habang mukhang may iniisip. Tiago!
Santiago! Santiago! Oh, padre, anong sadya ninyo? May gusto ako sabihin sa yung importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. At nang matapos ang pag-uusap nila, Tandaan mo nang mabuti ang sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Naintindihan ko ho, padre. Masusunod po ang inyong kahiling. Bueno, alis na ako. Sinabi na nga ba at ang kahilingan ko rin ang masusunod? samantala sa San Diego ay abala ang mga sepulturero, sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Ayoko na. May mga dugo pa yung mga butot at mga buhok din, oh. Masyado ka naman maselan kung ikaw pa umukay ng gawa ko. Isang bangkay na 20 araw pa lang mga nainiligin. Madilim na ang gabi noon. Oh? Nakakalabot naman yung sinabi mo. Tanggal ang mga pao sa tawal kaya lumabas ang kalating bangkay ng katawan. Saksakan ng pao at ang bangkay at buwag-buwag ko bayot sa lakas. Ba't mo ginawa yun? Ba't mo hinukay yun? Sino ang nagutos sa'yo? Sino pa? Kundi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Parang gwardiya kong sibil kong magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, ilibingin ko sa libingan ng mga incheck ang mga nahukay ko. Doon ka na magukay. Nakatama ako ng isang bungo. Mukhang di na naman ako makakatulog mamayang gabi. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama kasama ang isang utusan. Alam niyo po ba ang puntod ng aking ama? Opo, hinamnan ko ng halamang albepa at nilagyan ko ng malaking fruit upang hindi ko ito makakalimutan. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba alam niyo ang puntod ng aking ama? Despensa po, senyorito. Alam ko naman po talaga iyon. Ang hindi ko lang po talaga malaman, kung bakit tayo nawawala. Ayun! Ayun o! Walang galang na ho. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking krus na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ha? Yung krus na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Yun, ba't tinukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos lang po ng kurang malaki. Nailibing ko daw po siya sa libingan ng mga incheck. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po, senyor. Mabigat po nun ang bangkay at umuulan po nun. Kaya't inilaglag ko po muna ang bangkay niya sa ilog. Pasensya po, senyor. Sa sobrang sakit na nadama para sa ama ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi niya nakaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daang pauwi ay nakasulubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra, hinila ang kanyang suot na suntana at kinausap. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng kalapasan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yun, ngayon pa lamang sinasabi ko na sa'yo na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Sobrang galit at muhi ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon, ay tinahak na lamang niya ang daan patungo ng kanilang bahay. Ang pari naman ay nabuwal sa pagkabitaw sa kanya ni Ibarra.
Patawad po, Reverensya, para sa aking Senior Ibarra. Pagkat hindi niyo po alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya kahit napakasakit na kanya sinapi. Hindi ko siya masisisi sa kanyang ginawa. Gabayan nawa siya na may kapal. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya kaya't noong siya na lamang ang nasa bahay ay binuhos niya lahat ng emosyon na parang hindi niya pa yun nagagawa. Hindi na naalit-naan ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana ng kumpanaryo ng simbahan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakrista ng simbahan. 10 taon gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin, hawakan mo na mabuti ang tali. Pahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Di pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristan, Mayor. Oo nga pala, ilan daw pala sa sweldo mo ngayon, Bon? 2 reals na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya sinabi nila na ninako ko sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin. 2 multa na ang inabot ko sa sakristan, Mayor. At ang ninakaw mo ay 2 onse ng ginto. Kumbaga, 2 put kamay na yun. Hindi sapat ang sweldo na hinihingi nila. Natatakot na kasi ako. Napakasama kasi ng kura at lalo na ng sakristang mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon. Kaka, sabihin mo sa inang ayaw na natin magsakristan. Alam ko naman paniniwalaan ka ni inang kaya ikaw na lang magsabi sa kanya. Sabihin mo sa inang na may sakit ako kaya hindi ako makakauwi. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. May nabuta. Kahit kailan kayo, wala na kayo nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 riles dahil sa hindi magandang tunog ng simbahan. At hindi ka rin uwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit, huliin ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggang di mo binabalik ang unsing gintong ninakaw mo. Mga wala talaga kayong galang. Pati simbahan, pinagnanakawan ninyo. Hindi kayo. Tama na po, masahit po. Masahit po, tama na po. Masahit po. Wala na nagawa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, ipit ng sigaw at daing lamang ang kanya narinig. Pagkatapos noon ay nakakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya kinalag niya ang tali ng bitingaw upang makapagdaos-dos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May narinig siyang 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino manong pumansin. Samantala sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapong baboy ramo at isang hita ng potong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsain din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Nako, sigurado akong matutuwa ang mga anak ko sa inanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na sila Basilio at Crispin mula sa simbahan. At sigurado akong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis sa paborito niyang habang pinipigaan sa kamatis. At buti na lang nakahinga kay Piloso Potasio ng tapang baboy ramo at patong bundok. Sigurado akong maglalaway si Basilio pag nakita ito. Habang naghahanda si Sisa, ay siya namang pagdating ng kanyang asawa na si Pedro. Nagugutom ako. Sisa, aba, sarap ng inahin mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, para sa mga anak natin to. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi, ay nakain na ng sugupang asawa niya ang ulam. Pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala na siyang magawa kundi ang pigilang aluha. Alis na ako. Hindi mo man lang hintay ng mga anak mo? Alam kong sa sweldo na si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Pagtabi mo ako isang riles. Sige na at baka mahuli ako sa sultada ng tinali ko. Wala na nagawa pa si Sisa. Sobra ang kulungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta.
Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa katatlong tao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari, dumating si Basilio na humahangos. Joseph, ano nangyari sa Basilio? Huwag kayong mag-alala, Inang. Si Crispin, naiwan siya sa kumbento. Naiwan at siya'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman. Ako po'y tumakas ng kumbento. Ngayon lamang po ako alis na sa Cristan Mayor dahil daw hindi daw ako makakauwi kundi alas 10 ng gabi. At naabutan po ako ng Guardia Civil at sumigaw sila ng Queen Biebe at binagbabaril po ako. Dumaplis po yung isa sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga guardian civil. Sadyang wala silang puso. Halika, gamutin natin ang mga sugat mo. Pasensya ka na. Tawilis lamang ang natira sa'yo. Nagluto ako ng masarap na ulam, ngunit inubos ito ng inyong ama. Pagpasensyahan niyo na rin din siya. Hindi ka po ba niya sinasaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako ginawa ng masama. Bakit hindi makakauwi si Crispin? Pinarasahan po siya ng Cristan Mayor dahil daw po siya ay nagnakaw ng 2 konsang ginto. Hindi niya daw siya makakauwi hanggang hindi niya po iyon ibabalik. Mabaging Panginoon, kawawa ang bunso ko. Hindi ganoong taong anak ko. Hayaan mo. At kakausapin ko ang kura bukas. Dadalan ko siya ng gulay at hihingi ng kalayaan kapatid mo. Matulog ka na at huwag nang isipin iyon. Wala kang galaw na bata ka! Mag-aw! Kura, maawa na po kayo sa akin. Huwag kang magtago! Angal! Kasalanan mo yan! Bastahan kang bata ka ha! Suyatin kung maibalik mo ang mga ninakaw mo! Aray, maawa na po kayo. Hindi po ako nagnakaw. Ang Cristan Mayor po ang nagnakaw. Aray. Huwag kang magbintang! Kahit kailan talaga yung napakasama mo! Napakasama ninyo magkapatid! Inay, kuya, tulungan niyo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Inay! Aray! Wala kayang bata ka! Basilio, mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Diyos ko! Anak, may problema ba? Inay, ayoko na po magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin sa kumbento. At kunin na po ang aking huling sahod. At magiging tagapastol po ako para kay Don Ibarra. At baka payagan ni Piloso Potasio si Crispin na mag-aral para sa kanya. Inay, baka po bigyan po ako ng gatas niyang gustong-gusto ni Crispin. At baka batang kalabaw. Di ba mainam po yun? At magsasaka po ako pagtanda. Oo na anak, sige na, tumakas ka na.
tao po. Magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakrista na si Crispin. May dala ho akong mga gulay para po sa kura. O sige, ilagay mo na lang dyan. Kahit saan dyan. Maaari ko ho bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon, kahit makausap ko ang lamang ang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga eh, ngunit tumakas din pagkatapos magnawa ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil eh. Alam mo, napakabuti mong ina. Ngunit masama naman ang iyong mga anak. Lalo na yung maliit. Nako, baka higitan niya pa ang kanyang ama. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang ura. Doon! Doon! Doon ka magulgol sa langsangan. Tumakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Oh Diyos ko! Huwag niyo pababayaan ang aking anak! Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga guardia civil na naghahanap sa kanilang bahay. Tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya, ngunit nakita rin ng mga ito. Ikaw ba si Sisa? Ina na bata? Opo, ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magbaang-baangan pa. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nakatakas ang panganay mong anak. Hindi ko alam. Simula kahapon hindi pa siya umuwi. Dinala na ng mga guardia civil ang kaawang-awang si Sisa sa kwartel ng mga guardia civil. Doon siya ikinulong habang hindi niya itinuturo ang mga anak. Yan! Diyan ka na mabagay! Mabubulo ka sa bilangguan hanggat hindi mo tinuturo kung nasaan ang iyong mga anak! Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. Nakarating na sa Alperes ang balita, kaya't nagdesisyon ito palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Ang griming iyon, kasalanan ng kura. Pakawalan ng bihag at huwag na siyang abalahin kailanman. Kung gustong makuha ng kura ang mga nawawalang ginto, sabihin mo sa kanya, manalangin siya kay San Antonio. Pari siya? Di niya alam yun? Si, Senyor Alperes. Oh, makalaya ka. Kasi naman eh, mag-asawa na lang yung wala pa kwenta. Tapos, mag-aanak pa ng mga magnanakaw. Mabilis na tumakbo papalayo sa kwartel si Sisa habang umiiyak. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit ng kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya. Bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tignan kung nandoon na si Basilio. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan kayo? Pumunta si Sisa sa bahay ni Piloso Portasio, ngunit wala siyang nadatnang tao. Sa takot ni Basilio, ay napatakbo siya sa di sinasadya na punit ang tela ng kanyang damit na may badhid na tugo at nasabi sa sanga ng malagong halaman malapit sa bangin.
Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay, kaya't pinuntahan niya ito. Ko po! Basilio! Crispin! Basilio! Basilio! Damit ito ni Basilio! May dugo! Mapula! May dugo! Basilio! Kinaumagahan, makikita si Sisa na paggalagala sa lansangan. Kinakausap ang lahat ng lalang ng kalikasan. Kayo! Nakita niyo ba ang anak ko? Nakita niyo ba siya? Hindi. Kapag nakita niyo ang anak ko na sina Basilio at Crispin, Hindi. sabihan niyo ako ha. Doon ka. Ikaw po, no? Nakita niyo ba ang anak ko? Ikaw hangin! Nakita niyo ba ang anak ko? Nakita niyo ba sila? Naglalakad ng patungo sa lawa ang magkaibigan. Kadalagahang kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin, kasama ang katulong na babae na may dalang baon na pagkain at kagamitan para sa piknik. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan. Baka nakakabulabog ang ingay ninyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga kababaihan ng panahon na namin. Nagbigay ng galang ang mga binata samantalang naging pino na ang kilos ng mga dalaga na nasa harapan nila ang mga ito. Sila may ibig malimos. Hindi kaya umulan? Magsipagdasal tayo. Takpan mo ang tapal sa tapat ng tabi ng paa mo. Delikadong mapasukan ng tubig. Hala! May butas daw ang bangka. Talaga? Ihanda na ang pasin sa sabaw. Kailangan nang may hulog ang mga huling isda sa kumukulong sabaw. Si Andeng ang sumunod na utos. Nilagay niya ng paasim na kamyas at kamatis ang sabaw. Si Iday ang tumugtog ng alpa.
Hiniling niya si Victoria na awitin ang kundiman ang pinag-iisang dibdib. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundimang pinag-iisang dibdib? Patawad, pero ayoko. Sige na! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Oo na! Sige na! Malulungkot ang aking mga awit. Oo na! Pumayag ka na! Sige na! Napapayag na nila si Maria Clara. Kumanta na siya. Tahimik na nakinig ang lahat. Walang pumalakpak. Natulala ang nakatingin. Nagunlataon sila ni Albino dahil sa nag-iihip nito ng ubod ng lakas sa tambuli. Nagbalik ng tawanan ng mga tao. Ang dating tamis ng pagsasama na sana. Ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Kumukulo na ang sabaw! Isang mangingisda ang nagsalok ng isda sa baklad. Wala siyang nahuli na isang isda kahit paulit-ulit na siyang nagsasalok. Nagulat ang mga tao. Bago pa ang undas ng pinandaw ito. Buhaya! May buhaya sa baklad na ito. Ang bangkero ay kumuha ng lubid at tumalon sa tubig. Nagsigawan at tatakot ang mga nandoon. Saglit na lumitaw ang ulo ng bangkero na hatak ang dulo ng lubid. Nagpalakpakan ng lahat. Naiahon ng bangkero ang buhaya sa baklad pero habang tinatali ng bunganga, lumaban ito kaya nahulog sa tubig ang buhaya kasama ang bangkero. Nagsigawan ng lahat. Tumalon si Crisostomo na may hawak na patalim. Nagulat ang lahat. Pumula ang tubig. Tumalon rin ang mga ilang lalaki para tulungan ng dalawa bago man sila makalapit sa dalawa, napatay na rin sa wakas ang buhaya. Si Maria Clara ay hindi halos makahinga dahil sa ginawa ni Ibarra. Ang lahat ay natuwa sa pagalitas ng dalawa. Ang iba ay nagtawanan, ang iba naman ay napaiyak. Sa inyo ang aking buhay. Hindi dapat kayo naging mapuso. Hindi nyo dapat biruin ng ganun na lamang ang kamatayan. Siya nga pala, anong pangalan mo magiting na bangkero? Elias po. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Potasio. Nariyan pala kayo, Ginoo. Abala ko po ata kayo. Ipaglilingkod ba ako sa'yo? May nais lamang po kayo isang gunit sa inyo. At saka, bakit po kayo susulat ng isang hieroglifiko? Hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi sumusulat ako para sa inaharap. Sa panahon na mababasa ang aking mga sinusulat, tiyak na hindi ito pahalagaan at susunugin pa ito. Ngunit ang susunod na sinlay, higit na matatalino. At kung kanila ito'y mababasa, sasabihin nilang hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika nating Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglifiko ang wikang Tagalog? Maaari. Hindi na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Nga pala, natatanda mo ba yung pagkapatay sa buhaya? Opinyon ko lang naman, subalit tingin ko siya diyang gambalayan ng inyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pandas ang kanyang asawa. Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo gaya ng ginagawa sa akin ng ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng isang paralan bilang pagkaalala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko na pinangarap yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin din ng mga tao na kayo baliw dahil lumingi kayo ng payo sa isang tao na pagkakamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang matatalino ay ang mga kapitan. Walang pinag-aralan at walang ginagawa kundi maging sunod-sunod sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari nyo sila sundin, maaari rin hindi. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano nyo kung kayo ay makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoong makapangyarihan ng kura, subalit hindi ako lubusan naniniwala sa mga mapang-ubusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan naniniwala sa katwiran ng pamamahala may mabuting hangarin. Ang pawalaan ay walang ibang ipayakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa ididikta ng isip. Parang isang pagmamamalabis sa iyong pahayag.
Sa katunayan ay wala pong bayang na dumaraing. Pipi ang bayan, kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahong iyon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Naunawaan ko naman pong ibig niya sabihin. Ngunit dapat ninyong malaman ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi ipanagpatupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaari ninyong gawin. O yumukod sa makapangyarihan o hindi yumukod sa kapalit na kapamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ng Espanya, ang aking bayan? Ba't ako yuyukod kung hindi naman kailangan? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang kamay. Papalit ng kabay? Nalimutan po ba ninyo na sila may kagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng reliyon. Hay iyo, huwag muna ninyong gawin ang inyong plano hanggat hindi niyo lubusan natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Tulungan kaya nila ako at paniwala ang para na ipapatayo ko ay magiging tulay upang lumayas sa kamangmangan ng bayan nito at matuklasan nila ang pangangkam ng kumbento. Mabigo man kayo, nakakatuwang ginawa niyo pa rin ang narapat niyong gawin. Naniniwala po ako sa iyong sinasabi. Ngayon ay pupuntahan ko ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat, Ginoo. Ako'y patungo na. Nang sumunod na gabi, Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo. Sino siya? Hindi po siya nang pakilala pero ang sabi niya ay kilala mo raw po siya. pinapasok ng utusan ng panauhin at tumabad kay Ibarra si Elias. Elias! Tuloy ka! Hindi ko inaakala na ikaw pala ang darating. Tara't mag-usap tayo. Patawad, senyor, pero dapat talaga ay mag-iingat kayo. Marami kayong hindi nakaaway. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mababait na katauhan. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng iyong kaaway na kayo handa. Mas mabuti kung makikita ng iyong kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo'y nagtitiwala sa lahat. Kinulungkot ko ang pagkamatay ng yun kanina. Kung nabuhay siya, ay malamang ating napakinabangan natin siya upang malaman at matuntun kung paano iba kong kaaway. Patawad doon pa, ngunit nagkakamali kayo sa galit niya. Kung siya ay buhay at nagtatago lamang siya mula sa balukton nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalain ng Diyos ang mamatay siya. Sana ay lagi ninyong paghahandaan ang bawat sandali dahil panigurado naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Well, senyor, aalis na ako. Maraming salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo muli? Kailan ninyo naisin at kailangan may pagkakautang pa ako sa inyo at alam kong hindi sapat ang aking ginawa upang mabayaran iyon. Paalam, Elias. Isang araw sa opisina ng bagong dating na Kapitan General, Kamahalan, kung pa kayo tulungan ay nais ko na kayo makausap ni Don Victor Ibarra. Don Ibarra, ang sinasabing kaibigan ni Padre Damaso, Opo, at ang napatawan na ex ko man yun. papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan na makilala kayo, sinila tao. Inunat niyo ako sa inyong kabaitan, Kamala. Sa bansang ito, hindi ako inuturing mabuting tao. Tungkol sa kinakaalitan niyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pari dito hanggat ako'y nangyayari sa bansang. Kakusapin ko rin mga sorbis na sumulat sa may Santa Papa upang maibsan ang mga iyong asimunin. Kahit gagawin ko iyon, kung ginawa ang aking ama ay ganoong panunangan. Gracias, Kamalan. Ngayon na lang ko na kung bakit sa Madrid ay pinupurihan yung kalsayan. Huwag pagpalain kayo ng may tapan. Bueno, nagpupuntahan pa akong alagang nabaran. Salamat at nakausap kita. Don Ibarra. Sige po, Kamalan. Aalis na rin ako. Maraming salamat. Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana, ay makikitang silyo na laging inupuan ni Doña Consolacion.
Si Donyang Consolacion ay isang gusgusing babaeng nag-aastang Europeya. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan ng bahay ng Alperes, kaya't ipinatawag nito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang, kaya't agad na kinuha ni Doña ang nakasabit na latigo. Vamos magcanta ikaw, guardia de esta mujer que canta Tagalog, él no me entiende, no es falta ser español. Ipinabatid ng Guardia Civil ang sinasabi ng Doña kay Sisa. Kumanta ng kundiman si Sisa na siyang nagpalungkot sa Doña. Tigil na! Huwag ka lang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakakapis sa akin ang tulang iyan! Nabigla ang mga Guardia Civil dahil ang Doña ay narinig nilang matastas managalog. Napahiya ang Doña. Sa pagkapahiya, pinaalis ng Doña ang bantay. Lumalakad na payot pa dito sa silid na hinuhutok ng kamay ang latigo at saka huminto sa harap ng baliw. Baile! 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 Minamasdan ni Sisa ang Doña na nakangiti at natutuwa sa ginagawa ng Doña. Napahiya ang Doña at initaas ang hawak nitong latigo. Eh, ikaw naman ang sumayaw! Sayaw! Baile! India! Baile! Condenada salvaje! Dumating ang Alperes na walang kibo. Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka man lamang nagbigay ng magandang gabi? Bantay! Dali ng baliw na ito. Sabihin mo kay Marta na bigyan niya ng ibang baro at gamutin. Pakainin mo siya ng maigi. Bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag siyang lapastanganin. Bukas ay ihahatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa gubat sa Batangas. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang planong ito. Kung may isa sa gawa ito, may iwasan ang pagdamag ng dugo. At kung ikaw ay hindi nagtagumpay, Kung ganun ay ilalagay ko ang sarili ko sa ilalim ng iyong pamamahala. Napangiti ang kapitan sa narinig kay Elias. Kung gayon ay pakilala mo sa akin ng mga kasama mong napakalupit na Espanyol. Apat na araw mo lang ngayon, magpadala ka na isang tao makikipagkita sa akin sa baybayin ng San Diego. Sabihin ko sa kanya ang mga makukuha kay Senior Ibarra. Kung pumayag si Senior ay makukuha natin ang hustisya. Kung hindi naman ay siguradong ako ang unang malalaga sa magsikang ito. Maghihintay ako, Elias. Para sa kapayapaan at kalayaan, sana'y magtagumpay ka sa binabalak mo. Naglalakad ang mag-asawang Despadanya sa lansangan sa katanghalingan tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indyo, habang pantay-pintas at panilimbak ang marininig sa bibig ni Doña Victorina. Pangit talaga ng mga bahay. Halatang isang Indyo lamang ang maaaring tumira. At aba, puro walang galang. Hindi man lang magbigay pugay sa mga katulad natin taga-Maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutya ang maririnig mo sa prayer tungkol sa kanila. Napadaan ang mag-asawa sa bahay na Alperes. Tulad ng dati, ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Kanya kayo makatingin? Naiingit ba kayo? mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo rito, madami tao. Huwag mo kong harangan kung ayaw mong tumulipon yung Kayo, kaigitan ko, at bakit kinaingitan ko nga pala ang inyong kulot. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alperesa, na hindi ako katulad mong probinsyana. Sa sobrang sopistikado kong tao, walang Alperes ang nakakapasok sa bahay namin kundi naghihintay lang sa labas ng pintuan. Aba, Excelentissima Senyora Puput, hindi nga nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyod na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako Bumpa ka rito, walang galang.
Paraanin mo ko walang modo. Bumaba ka dito, Doña Consolacion. Dito tayo magtoos. Labandera ka na naman na napikat mong asawa. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Nagsabunutan ng dalawa na labis ikinatuwa ng mga kanina panonood. May mauulinigan pa nga na ipupustahan kung sino unang titimbwang. Hanggang dumating ang Alperes. Maria Joseph! Konsentrasyon! Anong kaguluhan ito? Nakakahiya sa mga tao! Ibili mo yan ng disenteng damit o kung wala kayong pera, magnako kayo sa taong bayan. Total may sundalo naman kayo, di ba? Magandang tanawin. Dalawang donya na nag-away na walang asa sa musikya. Durungan ng bintana sa bahay ng Alpares. Ano kaya kakalabasan niya? Wala pa yung Wala pa kayong roof. Ikaw ang bumili ng asal! Mga walang modo! Naturing ang mga mayayaman pero mga ugali sahid sa lupa! Magtigil ka, Alpares. Kung makalipos ka, akala mo kay ganda ng iyong moral. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man lang pinaglabo yung kalalakihan mo? Dapat hinamon mo si Alperes ng revolver, o kaya sable, o kaya... Iya, alam mo naman di ako nakakahawak ng... Hindi na natapos doon sa pagsasalita pagkat tinangkukan siya sa ulo ng asawa na kinalaglag ng kanyang pusiso. Si Padre Salvi ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ni Alperes. Sinong taong huling ko? Binaon kayo. Ang dapat ay paghandaan nyo ang mga pagsalakay nila. Padalaan nyo ako ng 4 na gwardiya sibil at pasabihan mo na magbantay sa mga daguan. Kailangan maging maingat kayo upang sila'y mahuli. Tukulin nyo iyan ay sapagkat kayo nagtanggap ng medalya. Sakaling tagumpay kayo. Sana hindi nyo malimutang banggitin ang aking ginawa. Dali-dali naman pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Pagkaka na isang malaking pag-aalsa at kayo ang nakatakda mapahamak sapagkat isisigaw ang iyong pangalan ng mga mag-iimagsik na bayaran. Huwag na kayong magalinlangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan na niyong Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin? kahit saang lugar ay may nila o bahay ng isang pangyayahan upang hindi nila masabing totoong may kinalaman kayo dito. Ano kung ako ang mapuslong sa pag-aalsa? Isipin nila kayo itaksil at hipinain sila para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara? Hindi! Mabuti na lang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod mo ang sulat ng aking ama na lalong mapapahamak sa akin. Kilala ninyo po ba si Don Pedro? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasabihan ng aming angkan. Kayo ang tinunan sa akin ng Diyos para makapagiganti. Tignan ninyo ako mabuti. Tignan ninyo ang aking mukhang ito. Puno-puno ng pagtitiis. Samantalang kayo ay nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay. Kumilos sina Elias at Ibarra. Pinunit ang ilang kasulatan at tinago ang iba. Nag-uusap sina Tia Isabel at Kapitan Tiago na biglang dumating ang mga Espadanya. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak sa pamahalaan. Isang kita ko lamang kay Ibarra, alam kong isa sang filibustero. Ano pala ang sabi ni Kapitan General tungkol sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminagkahin ng pinsan kong si Linares na siya'y bitay. Hindi. Huwag mo ilihim sa amin, pinsan. Ikaw ang tagapagpayo ng Kapitan General. Nakita ni Donya na paparating si Maria Clara. At, Clarita, iha! Mabuti naman na nakita ka namin. Mapag-uusapan natin ang hindi natin tapos pag-usapan noon. Nang walang galang na po, babalik na po muna ako sa aking city. O siya, Tiago. Dapat matuloy na ang kasal ni Maria Clara at ang akin.
Pagsabi mo magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, tara na. Kinabukasan, ganap na ikawalo ng gabi ay napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Sa umpukan ng kalakihan, ang usapan ay tungkol sa pagpalipat ng kura sa Maynila. Ba't pa pala kayo napalipat sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito. Marapat na maglagi ako sa Maynila. Ako man ay aalis na rin sa bayang ito upang pamunuan ang isang pangkat na magyayaot parito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsi. Ano nga pa pala ang mangyari sa pilibustero? Si Crisostomo ay barang iyong tinutukoy. Sa paniniwala ko'y dapat siyang bitayin sa salaring noong himagsikan sa taong 1872. Ang sa akin dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang inihirap na kasulatan. Kung ang mga taga-usig ay hindi nagbigay ng iba pang kahulugan sa mga kasulatan at ebidensyang inaharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala si G. Crisostomo. Anong nais mong ipakahulugan? Sinabi ng manananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailangan ay hindi nakipag-unawaan sa kanila si G. Crisostomo. Mapanaya ay kaaway niya ang taong nangangalan si Lucas. Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga taga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Kinilala niya na kaya isulat na ito, ang sulat ay batayan ng taga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Kinilala niya ang kanyang mga sulat na ito. Ang sulat ay binigay ng isang babae bago siya pumunta sa Europa. May malabong mga pahayag na talata na ipinapalagay na ito na naglalaman ng mga pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating mga sulat ng taga-usig? Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at kusang isinuko ang sulat sa mga taga-usig. Marahil naman ay nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang nagpagkamalang pinigyan. Tumayo si Maria Clara at may nakitang binata na palapit sa kanilang bahay. Crisostomo! Ako nga, sa bangkay ng aking ina ay nangako akong paliligayahin kita kahit anuman na aking maging kapalaran. Narito ako para tuparin ang pangakong yun, bagmat ikaw hindi tumupad sa pangakong yun. Patawarin sana ako ng aking ina sa sasabihin ko sa'yo. Natagpuan ko sa kaligtaan ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring ikasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na ito. Matutuklasan ang kataksila ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinasabi. Ay sulat na iniwan ng aking ina. Binigay ito ng taong nakababatid ng aking liham ang sulat na ito. Kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, apilitan akong ibigay iyong sulat nang hindi nalalaman kung saan nila gagamitin iyon. Wala ako ibang maaaring gawin, kundi itago ang aking tunay na pagkatao. Kailangan ko makipag-isang dibdib upang maitago ang lihim na ito. Ngayon, magagawa mo pa kaya akong libakin? Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Oo, iyon ang gustong mangyari ng aking ama. Inalagaan at minahal niya ako kaya't kailangan kong sundin yun. Ngunit hindi ko malilimutan na ating naging sumpaan. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto ko malaman mo na minsan lamang ako umibig. At hindi na ito maaangkin pa ni Lupan. Ano na ang mangyayari sa'yo? Tumakas na ako, Maria. Hindi magtatagal. Malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Ayaw niyang iwan ang kasintahan. Ngunit kailangan na niyang umalis. Nagbalik na siya sa bangka kung saan naghihintay si Elias para itakas siya. Natakot ka ba? Mukhang hindi mo ako inaasahan ah. Andito lamang ako para masaksiyan ang iyong kasal. May sakit ka na naman ba? Mukhang namumutla ka na naman. Hindi ka ba nagtitiwala sa inaama mo?
Pwede mo naman nasabihin ang mga nangyayari sa'yo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan po ang aking ama upang matigil ang aking kasal. Nung nabubuhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig ko mabuhay upang marinig ang mga bagay patungkol sa kanya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na ikay hihigit ni Linares kay. Nakakanya ako ay kasal sa iba na nabubuhay pa si Crisostomo. At tanging gusto namin ng aking ama ay ang mga malalaki o gayan sa mga nasa poder. Pero ngayon patay na siya. Wala na sino makatawag sa akin na asawa. Kumpento at sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan. Ng mabuting buhay. Ito'y dahil mahal ko ang aking anak. Ano pala ako? Huwag mo ko hayaang malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na lamang mamatay o maging isang madre. Isang madre? Madre? Hindi mo lamang alam, anak ko. Ang mga misteryo nakakubli sa pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalag ang kasiyahan mo. Umiling ka na lang ng iba. Mapamahal sa binata, wag lang sa kumbento. Kumpento o ang kamatayan. Diyos ko! Diyos ko! Talagang pinarurusahan niyo ako. Pagpalain niyo ang anak ko. Ayokong mamatay ka. Magmamadre ka? Diyos ko! Talagang narito kayo. Patawarin niyo ako, Diyos ko. Crisostomo! Minamahal ko! Gantihan po sana ng Diyos ang iyong kabutihan loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko lang makita ang aking kapatid. Hindi ka pa magaling, malayo ang San Diego. Mahihirapan kang makauwi. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghanap sa akin. Kaya po ay marami ng anak. Dalawa lang kami magkakapatid. Babalik na po ako dito pag kami ay nagsama-sama na. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinadnan iyong sirang-sira at wala ang kanyang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alvarez. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Civil na papanhikin si Sisa. Subalit kumaripas ito ng takbo na makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Inang! Inang! Ako po si Basilio! Inang! Sino ang babaeng iyan? Siya ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na ako hindi kumakain o umiinom man lang. Hindi magtatagal ay mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming pangkain ng iyong ina. Walang darating na sinuman o kain mo ang mga gintong binaan ko. Pariin mo yan gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay ako hindi ko malanasilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking inong bayan. Kayong mapapalad ang makakakita. Batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalukmog na nasawi sa dilim ng gabi. Pag namatay kami, sunugin mo ang bangkay namin.
tanda, nadadapa, nangangapa, nananatiling mag-isa. Ang iyong tanging panalangin di mawawala. Huwag hahayaang magkaya sa iba.